Nauwi sa pisikalan ng away kalsada na aabot sa 10 menor de edad sa Caloocan. Ang mga sangkot, nakainom umano. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Noong Miyerkules ng madaling araw, kitang papunta sa himpilan ng Barangay 13 sa Caloocan ang ilang menor de edad. 2 sa kanila, nakaposas na pero tila may inaaway pa rin sa kanilang likuran. Maya-maya, dumating na rin ang ilang pulis kasabay ang iba pang kabataan. Hanggang sa loob ng barangay hall, mataas ang tensyon at hindi pa rin sila maawat. Sangkot ang mga menor de edad sa away kalsada na nauwi sa pisikalan. Ayon sa barangay, sa bahagi na to ng A. Mabini Street na ilang metro lang ang layo mula sa simbahan, sumiklab ang rambulan na kinasangkutan ng humigit kumulang 10 menor de edad. Nung simbang gabi, habang naka-duty kami, may dumating na isang group na nakakala naman namin dahil magkakilala nga, kaya lumapit sila. Maya-maya doon na nagkaroon ng kumpuntahan, biglang mabilis ng pangyayari, nagkaroon ng biglang away kaagad, nagkasalpo agad. Dali-dali namang yung mga tanod natin umawat. Nakainom umano ang mga menor de edad na sangkot sa rambulan. Galing sila sa birthday. Tapos parang nag-abot sila doon. Yung isang kabataan na involved sa doon sa away, may kalmo siya dito sa ganito. Parang sampalan, kalimutan, sabunutan. Wala po silang mga dalang mga bagay na nakakapinsala o nakakamatay. Nadamay rin daw ang 2 motor na nakaparada sa may simbahan. Sa dami po ng mga tao, yung 2 motor na nakaparada, parang nasagi, bumagsak yung dalawa. Wala naman sira, tumumba lang. Ang pinag-ugatan ng away, Inamin naman nila na sila yung magkakaibigan din dati. Na nagkaroon ng tampuhan, na lumala yung tampuhan nila, kaya sila nagkaroon ng away. Parang ay pumayag na makabati niya yung dati niyang kaaway. Away barkada lang. nagkaayos din kalaunan ang mga kabataan ayon sa barangay. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nasagip ng City Veterinary Office ang asong ibebenta umano para katayin sa Lawag, Ilocos Norte. Sa bayan naman ng Bacara, may natagpo ang bangkay na palutang-lutang sa ilog. Ang may ditabalita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Laking gulat ng isang residente na tatawid sana sa Bislac River sa Bacara, Ilocos Norte nang may makita siyang isang palutang-lutang na bangkay. Natukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay na si Celso Saturnino, isang magsasaka. Ayon sa investigasyon, nanggaling sa inuman ng biktima bago ang insidente. Posible siyang namatay sa pagkalunod. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Isang asong sugatan at ibinebenta umano para katayin ang nasagip ng City Veterinary Office ng Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa mga otoridad, itinawag sa kanila ng gurong si Nicky Antonio ang nakita niyang social media post kaugnay sa aso. Nagamot na ang mga sugat ng aso. Iniimbestigahan ng pulisya kung posibleng managot sa paglabag sa Animal Welfare Act ang lalaking pinagkunan ng aso. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday latest na mga mare at pare! Bukas na ang much-awaited Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival 2024. Tampok dyan ang makukulay at nagagandahang disenyo ng floats ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF. Magsisimula ang parada ng alas 2 ng hapon sa Kartilya ng Katipunan sa Natividad Lopez Street hanggang sa Manila Central Post Office. Dadaan din ang Parade of Stars sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila gaya sa Recto at Taft Avenue. Paalala sa mga motorista, umiwas sa mga nasabing kalsada o maghanap ng alternatibong ruta. Kasama sa mga pelikulang mapapanood sa MMFF this Christmas, ang GMA Pictures at GMA Public Affairs entry na Green Bones. Sa ibang balita, may panibagong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa panunuhol umano ng bise sa ilang opisyal ng DepEd at pagwaldas umano sa pondo ng bayan. Wala pang bagong sagot ang bise pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon sa kanya. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. 3
impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tumatayong complainant sa ikatlong reklamo ang mga pari, abogado at miyembro ng NGO. We believe BP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Kasama raw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise, ang anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa Kamara. Tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach si Vice President Duterte, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? It's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Inendorso na ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang ikatlong impeachment complaint. Sabi ni Bordado, walang sino man kahit anong ranggo o impluensya ang mas nakatataas pa sa batas. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Nauna na rin niyang sinabi na haharapin niya ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naaresto na ang sinasabing finance officer ng Zunyuan Technology Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nahuli ng mga operatiba ang Chinese citizen na si Pan Meishu sa isang restaurant sa Pasay. Wala si Pan Meishu nang salakay ng PAOK ang Pogo Hub sa Bamban noong Marso. Dalawa sa mga nakumpiskang sasakyan doon ay nakapangalan kay Pan. Mahaharap siya sa mga kaso kaugnay sa immigration violations at human trafficking dahil sa koneksyon umano niya sa ni-raid na Pogo Hub. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Pan Meishu. Dead on the spot ang isang driver sa karambola sa C5 sa Taguig. Bunsod niya ng pag-araro ng isang 22-wheeler sa isang motorsiklo at 3 pang sasakyan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pasado alas 8 kagabi na maaksidente ang isang 22-wheeler dump truck sa southbound lane ng C5 sa bahagi ng barangay Pinagsama, Taguig. Nagmula sa sasakyan mula northbound lane at nagkat umano patungong southbound lane. Dito na inararo ng dump truck ang kasalubong na 2 SUV at motorsiklo. 2 ang sugatan, sakay ng mga sasakyan ito at agad dinala sa ospital. Isang motorcycle rider, pinadala ko kagad sa Taguig Pateros District Hospital kasi meron siyang injured sa right foot niya. Bali yung moto niya, meron siyang pagdurugo, kaya pinadala kagad namin sa ospital. Upon arrival, another one na may-ari naman nung sasakyan na nabangga din, meron siyang sustained na spinal injury. Kaya nung upon arrival din ng ambulance, pinadala namin siya sa St. Luke's Medical Center. Pinakanapuruhan ng isang AUV na naka-head-on collision ng truck sa gilid at naipit sa railings ng highway at ng mga puno. Dead on the spot ang driver at natagalan ng mga rescue workers sa pag-retrieve ng kanyang katawan. Kinailangan pa ng crane at boom truck para hilahin ng kaunti ang dump truck at maabot ang napinsalang AUV. Ang traffic sa C5 tumagal ng ilang oras. Ilang oras na nakakalipas mula ang aksidente at pasado hating gabi na, pero ganito pa rin yung sitwasyon dito. Nananatiling nakabalagbag yung truck at kailangan ng heavy equipment para may alis ito
pati na ang inipit nitong sasakyan sa may bandang mga puno. Ang driver ng truck nasa kustodiya ng Taguig Traffic Bureau at tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Mag-isa lang siya at walang pahinante. Nagtamo siya ng ilang sugat. Sumubok pa raw siyang umalis sa pinangyarihan ng aksidente ayon sa barangay. Bumangga na siya at huminto na sila rito. Yung driver bumaba dun sa truck. Then siguro na-shock siya or pumunta ng kalsada. Kumbaga parang tatakas. Kaya hinabol siya ng tanod namin dito tapos ng mga bystander. Magsasagawa ang mga pulis na investigasyon sa sanhi ng aksidente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang dredger vessel sa Manila Bay kahapon. Kita ang makapal at maitim na usok na nanggagaling sa MV Hinds 31. Rumisponde naman ang 2 barko ng Philippine Coast Guard para apulahin ang apoy. Pasado alas 4 ng hapon ang maapula ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng apoy. Nasunog ang isang barracks ng mga truck driver sa barangay Maybunga sa Pasig. 4 na sasakyan ang nadamay. Balitang hatid ni James Agustin. Ginising na naglalagablab na apoy ang mga residente ng barangay Maybunga sa Pasig. Kaninang mag-alas 2 sa madaling araw. Mabilis na tinupok ng apoy ang barracks na matatagpuan sa loob ng compound na paradahan ng mga truck. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. 9 na fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Napula ang apoy matapos ang halos 40 minuto. Nakaligtas ang 6 na truck driver at pahinante na natutulog noon sa barracks. Sa bilis ng pangyayari, wala silang naisalbang gamit. Nalipungatan din ako kasi pagsigaw ng helper ko na sabi niya sa akin, sabi niya sunog daw. Kaya bigla ako bumangon. Ayun, nagtakbuhan na kami. Ay malaki na yung apoy. Ay kagaling ko lang sa biyahe. Saan nyo nakita yung apoy? Sa Kisaminga. Nadamay rin sa sunog ang mga unahang bahagi ng 3 truck na nakaparada sa harapan ng barracks. Habang tupok na tupok at hindi na mapapakinabangan ang isang motorsiklo. Lisensya ko, wallet ko, nandun lahat. Ay, wala na. Itong ganito na lang ako. Walang, kahit yung damit naman, wala akong ano. Kasi sa loob ng truck ang damit ko eh. Ay, kung nakakuha ko sana ng susi, na ko yung truck ko. Na-atras. Maging ang isang motorsiklo inabot ng apoy. Nagising na lang po ako sir, nagsisigawan sila. Tumakbo lang po ako dito para isalba po yung motor nung ko, tsuhin. Pero inabot pa rin po eh. Pero pagdating po nung bombero, pina-sprayhan po namin ito. Problema sa electrical wiring ang tinitingnan ng BFP na posibleng sanhi ng apoy. Based on ocular inspection, ang pinaka nakikita lang po namin na parang pinagmulan po is sa electrical po doon sa may kisame. So since natutulog po sila, hindi po nila certain kung alin po doon kasi yun po, nagising lang sila. Nakita nila may usok sa may kisame. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagdiwang ng Mapua University ang kanilang pagkampyon sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Todo cheer ang mga taga-Mapua nang silaban ng bonfire bilang bahagi ng selebrasyon. Binati at nakipag-selfie naman sa mga estudyante ang players ng Mapua Cardinals. Nagkaroon din ng fireworks display. Ayon sa presidente ng Mapua, masayang-masaya sila dahil mahigit 3 dekada ang kanilang hinintay para sa kampyonato. Malaki raw ang kanilang pasalamat sa men's team para sa tagumpay na ito.